Welcome to Grow and Chill Podcast, a podcast for all the chill learners and doers out there who are into self-development, confidence, success, mindset, and masculinity. Hi guys, welcome to Grow and Chill Podcast. And syempre, shoutout muna sa mga taong nakikinig ng podcast ito and sa mga bagong pasok or sa mga bagong subscribe, sa mga bagong tagapakinig natin. Maraming salamat sa pakikinig. Isa-shoutout ko muna itong mga taong to, no? Kay Mia Pogi, shoutout sa'yo. Kay Angge, shoutout sa'yo, Angge. Shoutout din kay Anday, kay Bricks, kay Shanea, and to all of the champions who are listening to this podcast and sa mga bago, shoutout sa inyong lahat, guys. Thank you very much. And also, no, sa mga, if hindi ka pa naka-follow dito sa ating podcast, mag-follow ka and i-click mo naman, no, i-rate mo naman ako ng 5-star. Pag hindi ka pa naka-follow din sa aking mga social media, it's Seth Francisco Official on Facebook and Instagram, and on TikTok, Seth Francisco _ Grow and Chill Podcast on Facebook group, no? Sige. This podcast is very aligned, especially to those people, lalong-lalo na kung isa ka sa mga tao na nasa long-term relationship, okay? Or matagal na yung relationship nyo, no? Tamang-tama, align na align to sa'yo, okay? Now, I have a question for all of the champions out there who are listening to this podcast. Or sa mga champion natin na heartbroken right now, maybe you, buwan ng mga puso right now, it's February, buwan ng mga puso, baka may heartbroken ka. Baka this podcast is for you. Or nako-confuse ka kung itutuloy mo ba yung relasyon mo na matagal na, pero nag-choose pa rin yung kasama mo to umalis sa circle mo, no? Very aligned sa ito. And mag-stay tuned ka kasi bibigyan kita ng solusyon at the end kung anong gagawin mo kapag nangyari sa'yo itong sitwasyon na to. Kasi itong podcast na to, guys, galing to someone. Sabi niya, gawa ka naman ng podcast about this time. Ano naman yung pwedeng gawin? Okay? Sabihin ko na yung title ng podcast natin, no? Why do people in long-term relationship fell out of love? Bakit sila na-fell out of love? So, stay tuned ka. Pakinggan mo tong podcast na to. Bigay ko na sa iyo yung reason, no? Bakit nga ba? No? Bakit nga ba na-fell out of love yung mga tao, no? Number one, pinaka top to. Ito yung pinaka number one ko. Baka kulang ka sa komunikasyon. Kaya na-fell out of love yung tao kasi kulang ka sa komunikasyon, kulang ka makipag-usap sa kanya, kulang ka ng proper na i-express yung emosyon niya or express yung emosyon mo to the point na tinatago nyo na lang yung nararamdaman nyo. End up, nagpa-pile up yung emotion, parang feeling nyo hindi na kayo magkakaintindihan, hindi na kayo align, tapos hanggang sa lumaki yung problem. Hanggang sa lumaki yung problem, ayun, bigla na lang na fell out of love. And yun yung iniiwasan natin. So for you, if nakikinig ka right now, have that kind of communication. Kahit saan pa yan. Kahit anong relasyon pa yan, no? Kung romantic relationship, importante yung communication. Kaya kung tatanungin mo yung mga matatanda, no? Like yung mga lolo, lola mo, pag tinanong sila, lolo, paano ba kayo tumagal ng ganyan katagal ganyan katagal? Alam mo kung ano laging nasagot? Hindi kami natutulog ng masama yung loob. Tinatapos namin yun bago matulog, okay kami. Having that kind of communication. Tingin mo ba sa generation ngayon, may mga willing pang gawin yun? Wala, di ba? Bihira. Now, number two, eto yon. Kaya na-fell out of love yung tao kasi paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan. Or merong mga ginawa tas gagawin ulit kahit nag-sorry na. May mga nangyayari na hindi na siya normal kasi nagiging pattern na. Paulit-ulit na nangyayari. And dumating sa point na hindi lang paulit-ulit na scenario eh. Paulit-ulit na nagkakaroon ng conflict to the point na nagiging toxic na yung relationship mo. Na kung na-fell out of love ka dun sa tao na yon, okay lang. Kasi deserve niya naman eh. Deserve mo naman wala sa buhay niya. Bakit? Kasi kung toxic na relationship mo tapos wino-workout mo pa, anong ginagawa mo? Meron ka pa bang self-respect? Importanteng meron kang self-respect.
Guys, sorry kung ginaganon ko ng ginaganon yung ano no, kasi namamatay yung phone ko. Anyway, ayun. So have that kind of self-respect. Kung paulit-ulit na nagiging toxic na relationship mo, kaya na-fell out of love yung tao kasi it's either ikaw yung toxic o yung partner mo yung toxic. So, it's for you to check. Check mo yung sarili mo. Alright? Number 3. Okay? Number 3 tayo. Bakit na-fell out of love yung tao? O yung mga loved ones natin? Bakit na-fell out of love yung loved ones natin? One of the reason kasi nawala na yung spark. Ano ba yung spark na yan? Ano ba yan? Dapat ba kuryentihin ko siya or what? Hindi. Okay, wag mo kuryentihin yung kasama mo. Ang sinasabi ko dito, yung spark na sinasabi ko is yung parang pakiramdam nung una kayo nakita. Yung kilig, yung love, yung saya, nawala na yung spark. Kumbaga, naging stagnant na lang, nagplateau na lang, nagplateau ha. Kumbaga, naging flatline na lang yung relationship nyo. Tandaan mo, if you are not growing, you are dying. Same goes with your relationship. If hindi kayo nag-grow, namamatay kayo. Namamatay yung relasyon. So, kung wala na kayong spark, tanda. Ano ba yung, basta marami namang ways to spark that emotion. Kaya pansin mo, di ba, meron pa rin mga golden wedding, silver wedding, kasi binabalik nila yung dating spark nung kailan sila kinasal. Di ba? Ako gusto ko umabot sa point ng buhay ko na aabot ako ng matanda ako, I still have my partner. So, yun. Nawala na yung spark. Or, hindi na katulad dati. Hindi na katulad dati na may effort, na nag-aayos ka. Kasi imagine mo to, no? Ito lalo kapag ka nasa long-term relationship ka, hindi porket nasa long-term relationship ka, hindi ka na mag-aayos. Pag nasa long-term relationship ka, kailangan mo pa rin mag-ayos. Kailangan mo pa rin mag-practice kung paano magsalita, paano makipag-usap sa tao, paano mag-ayos ng sarili. Okay? Kasi, guys, nung una pa nga lang kayo, nag-aayos ka eh. Nagpupostura ka pa eh. 'Di ba? Pumoporma ka pa. Pero nung naging kayo, nakuha mo na siya, hindi ka na nag-aayos, hindi mo na inaalagaan yung sarili mo, malamang mawawala yung spark niya doon. Kasi hindi na ikaw yung una niyang nakita. Hindi ka nagpakatotoo. So, if ikaw, 'di ba? Panatiliin mo lang 'yun, yung pagmamahalan nyo, 'di ba? If lumalamig na yung relationship nyo, it's time for you to find ways paano hanapin yung spark na yan para hindi siya ma-fell out of love. Now, number 4. Na-fell out of love yung tao kasi nagbago na yung priority niya in life. Hindi ko or yung pangarap niya, no? Hindi ko sinasabi na pagka-priority, hindi na ikaw yung mahal or may third party. No. Ang ibig ko sabihin dito, iba na yung priority niya when it comes to, dati, parang for example, ganito, dati pinapansin mo yung asawa mo. Inaalagaan mo yung asawa mo, inaalagaan mo yung partner mo. Tapos nung tumagal ang relasyon, parang nasanay ka na nandyan siya, hindi mo siya inaalagaan, hindi ka nag-care sa kanya. Kahit, especially kapag may anak ka na. Okay? I understand, yes, may anak ka na, focus mo yung attention mo sa anak mo, pero wag mong kalimutan na may asawa ka rin. Mahalin mo pa rin yung asawa mo. Yung, di ba? Mahalin mo pa rin yung asawa mo, nagpapakahirap yan. Mahalin mo pa rin siya para hindi siya ma-fell out of love. Okay? And also, ibig sabihin lang din nun, baka mamaya yung pangarap niya, hindi na align yung pangarap nyong dalawa. Kasi kung hindi na align yung pangarap yung dalawa, ano pang sense para mag-work? 'Di ba? Ano pang sense bakit ka nandyan? Bakit nyo pa itutuloy kung hindi naman na level yung parehong pangarap nyo? Or hindi na kayo nagtutulungan, lagi kayo nagka-clash. Okay? Baka kaya siya na-fell out of love kasi nagbago na yung priority niya or yung priority mo, nagbago na yung pangarap mo or nagbago na yung pangarap niya. Okay? Medyo mahaba-haba to actually. Number 5 naman tayo, no? Number 5. Na-fell out of love yung tao kasi nasanay na lang. Nasanay na lang na hindi mahal. Yun to the point na
nagiging comfort zone nyo na lang pareho yung isa't isa. Nagiging comfort zone nyo lang pareho yung isa't isa na okay, nandiyan ka naman, nandito naman ako, so wala namang mangyayari, di ba? That's it. Yung, wait lang, binabasa ko eh. Sorry, live kasi tayo. Da, ayun. Kumbaga, hindi naman love yung nasanay ka eh. Hindi totoong love yun. Nasanay ka lang. Nasanay ka lang na nandyan siya. Nasanay ka lang na hindi mo siya mahal. Nasanay ka lang sa presensya niya. Kaya ka na-fell out of love kasi hindi mo naman talaga siya mahal. Okay? Hindi mo naman talaga siya mahal. Ang purpose niya lang doon, nandun lang siya. Presensya niya lang, presensya niya lang talaga, nasanay ka na lang. Familiarity na lang. Kaya na-fell out of love yung tao. Kasi nasanay na lang na hindi na mahal. Hindi na pagmamahal na naramdaman. Comfort zone na lang. Sanay na lang. Now, number 6. Ito medyo masakit. Okay? Number 6, meron na siyang ibang pinapahalagahan. Hindi ko sinasabi na meron siyang third party. No. Ang sinasabi ko dito, iba na yung priority niya. Iba na yung nakafocus na siya sa pinapahalagahan niya na yung priority niya, pinapahalagahan niya na yung pangarap niya, pinapahalagahan niya na yung future niya. Iba na yung pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin may third party. Okay? Kaya nafe-fell out of love yung tao kasi meron na siyang ibang pinapahalagahan. To the point na hindi na, alam mo yun, pwedeng maging personal growth niya yun, pwedeng maging personal growth niya, sarili niya, health niya. Kaya siya na fell out of love kasi kailangan niya mag-prioritize sa sarili niya. May iba siyang kailangan pahalagahan na pwedeng maka-apekto sa relasyon niyo. Okay? Now, number 7 naman tayo, no? Number 7. The reason why kaya na-fell out of love yung tao kasi meron siyang trauma. Meron siyang trauma, meron siyang mga emotional damage. Okay? Kaya na-fell out of love yung tao kasi meron siyang takot, meron siyang wall na kailangan niyang ilagay. Baka mamaya natatakot siyang iwanan siya. Hindi ko alam. May iba-ibang klase of trauma. Pero if ever, guys, na may trauma ka sa relasyon, okay? Kumbaga, merong mga insecurity, merong mga trust issues, merong mga unresolved pain na hindi na naayos sa sarili niya. Kaya siya na-fell out of love. Minsan, hindi mo naman talaga kasalanan, kaya na-fell out of love yung tao. Minsan, kasalanan din ng tao. Anong ibig ko sabihin dito? Ibig ko sabihin dito, yung mga tao na, alam mo yun, yung self-care, yung self-love sa trauma nila. Kasi, eto ha, I want you to understand na hindi trabaho ng isang tao alisin yung trauma mo. Okay? Hindi, wag mo, maging responsable ka naman. Wag mong iasa sa isang tao, wag mong iasa sa isang tao yung trauma mo. Kung may trauma ka, ayusin mo ng sarili mo. Wag mong ipasa sa isang tao. Sasaktan mo pa ibang tao eh. 'Di ba? Sasaktan mo pa ibang tao. Ayusin mo muna yung sarili mo bago pumasok sa relasyon. Solve that problem. Okay? Hindi trabaho ng ibang tao, okay? Hindi trabaho ng ibang tao, ayusin ka. Trabaho mo yan. Personal responsibility mo yan na ayusin niyang sarili mo. Ayusin mo. Mag-ayos ka. Okay? So if meron trauma, meron emotional, minsan hindi ikaw yung may problema, siya talaga. Meron siyang mga insecurities, unresolved problems, trust issues. Kaya na-fell out of love yung tao. Di ba? Nakakapagod magmahal sa isang taong siya mismo hindi niya kayang mahalin yung sarili niya. Or wala siyang tiwala sa sarili niya. Nakakapagod yun. Okay? Number 8 naman tayo, guys. Let's go with our number 8, no? Ba't kasi namamatay yung cellphone ko? Hindi na sila pareho. Okay. Ayan. Eto, number 8. Hindi na sila pareho ng tingin sa isa't isa. Medyo masakit. Okay?
Hindi na sila pareho tingin, hindi na sila pareho ng tingin sa isa't isa. Kumbaga yung tingin nyo sa isa't isa is hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad kung paano mo siya unang nakita, paano mo nakita yung mga ngiti niya, yung mata niya. Hindi na katulad nun. And hindi na kumbaga hindi na tugma. Hindi na tugma nung panahon na nagde-date pa lang kayo. Hindi na tugma yung sarili nyo sa isa't isa. Magkaibang magkaiba na kung paano mo siya nakilala dati sa ngayon. Hindi na tugma yung pananaw nyo, hindi na tugma yung perspective nyo in life, hindi na tugma yung ugali nyo. Kaya na-fell out of love yung isang tao kasi hindi na tugma. Hindi na pareho yung tingin sa isa't isa katulad nung nagsisimula pa lang kayo. Kaya dun sa isang content ko sa TikTok nagte-trending na magpakatotoo ka, be honest dun sa relasyon, dapat ganun ka. Expect mo na ganun ka dapat. Kasi kung hindi ka ganun, niloloko mo na sarili mo, niloloko mo lang din yung partner mo. Yeah. And tandaan mo as a guy, mas rerespetuhin ka ng isang babae kung kaya mo magpakatotoo. Mas kaya kanyang tanggapin kung ipapakita mo rin kung sino ka and yung pangit mong side. At least doon, the way na alam niya yung pangit mong side, mas mamahalin ka niya ng buo. So, that's the number 8. Hindi na pareho ng tingin sa isa't isa. Number 9. Number 9. Number 9. Na-fell out of love isang tao dahil napagod na lang. Minsan wala talagang dahilan. Minsan wala lang. Minsan wala talaga. Wala talagang reason. Napagod na lang na, okay, ayoko na. Stop na natin to. Gusto ko na magsimula ng bago. Something like that. And minsan kapag lalo-lalo sa mga taong binibigay nila lahat ng love nila pero hindi nare-reciprocate ng isang tao, doon dumarating na fell out of love sila na pagod na ako, binigay ko na sa'yo lahat, hindi na kita mahal. Kaya na-fell out of love yung tao kasi napagod na sila. Napagod na silang magmahal sa maling tao. Napagod na silang ibigay yung full nila doon sa tao na mahal nila. Pero end up kahit anong mahal yung ginagawa nila, pagmamahal, nasasaktan sila pabalik. That is one of the reason kung bakit na-fell out of love yung isang tao. And number 10. Okay? Medyo mahaba tong linya natin, guys. Number 10. Handa ka na ba marinig tong number 10? Save the best for last. Save the most masakit for last. Kasi number 10 natin kaya na-fell out of love isang tao. Kasi, hindi naman kasi tunay na pagmamahal yung pinaramdam sa'yo nung una pa lang. Hindi ka talaga niya mahal. Una pa lang. That's the number 10. Kaya siya na-fell out of love. Technically, hindi naman talaga mahal eh. Hindi naman talaga pagmamahal yung tingin niya sa'yo una pa lang. Walang pagmamahal dun. Kumbaga, nandun lang siya for the infatuation, na-attach lang siya kasi maganda ka, kasi pogi ka, kasi may pera ka, pero hindi ka niya mahal. Minsan yun talaga guys, hindi dahil mahal ka kaya siya na-fell out of love. Minsan kaya siya na-fell out of love, hindi talaga mahal or hindi matibay yung pundasyon nyo kung saan kayo nag-start. Kumbaga nung nag-start kayo, fun-fun lang, kilig-kilig lang, hindi talaga malalim yung reason na mahal talaga. Sinimulan nyo yung relationship nyo, wala, gusto ko na magka-relationship. End up ano nangyari? Na-fell out of love. Kasi hindi naman talaga love yung tingin niya sa'yo. Tawag ng laman, nagandahan lang sa'yo, pera mo lang, material things. Yun lang. Pero technically, hindi ka niya mahal. Una pa lang, hindi ka niya mahal. Okay? Medyo masakit. So, I want you to take it, inhale,
And exhale. So, let's go. Ano na solusyon? Now, sige Seth. Okay, alam ko na, hindi niya na ako mahal. Alam ko na, okay. Na fell out of love siya kasi dyan sa mga binigay mo sa akin, I understand. Ano na yung pwede kong gawin? Eto na. Eto na yung inaantay mo. Bibigyan sa yung solusyon. Number one na solusyon na pwede mong gawin kapag ka fell out of love isang tao, pakawalan mo. Yes. Mag-move on ka. Pakawalan mo siya. Bayaan mo siya. Kasi, again guys, nakalimutan ko sa English pero kung ano yung para sa'yo, hindi yan aalis sa'yo. Lagi yang babalik sa'yo kung yan yung para sa'yo. Pakawalan mo. Move on. That's the number one. Number two, forgive that person. Patawarin mo. Kasi tandaan mo, minahal mo siya. Minahal ka rin niya. Na fell out of love lang din siya. Na fell out of love ka lang din. Forgive that person. Kasi the more na pino-forgive mo siya, the more na mas madaling mag-move on, the more na mas masarap pumunta dun sa isang, mali yung term ko. Ulit. Mas masarap mapunta dun sa susunod na tao na healed ka, na wala kang galit na dala from your past experiences, wala kang trauma, wala kang kahit anong shits, okay? Wala. Now, number three, kung na-fell out of love yung tao, accept. Move on, forgive, accept. That's the reality. Accept mo na. Okay? Kasi kung hindi mo siya i-accept na hindi mo siya i-accept, mahihirapan ka lang, end up toxic ka, and ayaw mo rin magmukhang naghahabol. Gusto mo ba yon? Kung gusto mo magmukhang naghahabol, go ahead. Pero kung ayaw mo, wag mo nang gawin. Accept mo na lang. Yes po. Number 4 na tayo. Agad-agad. Number 4, eto no, kung nasa long-term relationship ka, tapos na-fell out of love yung kasama mo, and doon sa mga binanggit ko, mayroon pa doon mga kaya pang ayusin. Na kung kaya pang ayusin, iparamdam mo ulit, katulad nung una kayong nagkita, una kayong nag-date, una kayong kinasal, ano yung pangako nyo sa isa't isa, iparamdam mo ulit. Have that proper communication, iparamdam mo ulit. Kasi kung na-fell out of love lang siya, baka hindi niya nararamdaman yung mga yun eh. 'Di ba? Now, kung ginawa mo naman na siya, gawin mo na yung step 1, step 2, tsaka step 3. Okay? Kung ginawa mo na siya, gawin mo na yung step 1, step 2, tsaka step 3. Pero kung kaya mo pang ayusin, step 4 yung gawin mo. Okay? So now, guys, again, ang haba ng podcast na to, I love it. Na-enjoy ko yung pakikipag-usap sa inyo, guys. And maraming salamat, guys, sa pakikinig ng podcast na to. Sa mga viewers natin dyan, guys, sabi ko nga mag-follow ka kung nagustuhan mo tong podcast na to, and kung nakaka-relate ka din sa podcast na to, i-share mo naman to sa friends mo. And guys, i-follow mo naman ako sa aking mga social media. It's Seth Francisco Official. And on my TikTok, it's Seth Francisco _ Facebook group. Seth, Grow and Chill Podcast. Okay? Grow and Chill Podcast. So again, guys, thank you very much for listening to this podcast. Rate mo to ng 5-star, ha? Rate mo to ng 5-star. See you guys on my next podcast. This is Grow and Chill Podcast. Stay chill, stay inspired, and keep growing. See you guys. Bye.